A Jesus-filled Tuesday morning to each and every one of us. Today is November 25th, 2025. So sa umaga pong ito ating pong pag-aaralan ang kaibahan ng the rapture of the church sa second coming. Paulit-ulit, I don't think so. Kailangan malaman. Paulit-ulit man kasi paulit-ulit ko rin po nakikita na may mga nalilito at masaklap man aminin, hindi nauunawa ang kaibahan ng dalawang event na ito. Okay? Magkaiba po yan. It's not one and the same thing at all. Ang the rapture of the church ay para sa mga believers na kagaya natin, no? Na mga Gentiles, for the Gentile church, no? Siyempre, at ang second coming, ito po ay para sa mga Hudyo. May keywords po tayo rito eh. Sa the rapture of the church, darating ang groom o Jesus as a groom, di ba? Para sunduin ang kanyang bride. Okay. Dito naman po sa second coming, darating ang king. Okay. Kaya ang tawag mostly dito po sa king ay may kingdom. Kaya ito po ay refers to the second coming para sa mga Hudyo. Amen. Diba? So, ang mga Hudyo, alam naman natin, nasa monarchy sila, may mga kings, di ba, nung araw, ganoon. So, yan po. Ngayon, ang salita po ng Diyos, ang aklat pong ito ay hindi po siya silensyo. Hindi po silent ang aklat na ito patungkol sa topikong ito, topic na ito. Ang aklat na ito ay kakikitaan natin ng mga hints. Mga hints. That's why inihikayat ko kayo when you read this book, the Holy Bible. We're not just reading it. We need to be a keen observer habang atin po itong binabasa. Sino bang kausap? Kanino binabanggit? Para sa atin bang mga Gentiles? O hindi? Para sa mga Hudyo ba? Ganun po yan eh. Kailangan alam po natin. Okay? And kung may mga dati kang paniniwala at nakorek ka, huwag magmatigas ang puso. Amen? Sapagkat kung ikaw ay marunong tumanggap, mali pala ako dati sa view ko, okay? So, ngayon, I have the new view. Thank you, Jesus. Because it's Jesus that reveals everything to you. Diba? Through these channels, no? Na nangangaral ng Word of God. And I believe Jesus is using the Daily Good Vibes channel in order na matignan naman natin at i-consider yung mga things o mga doctrines na hindi natin pinapansin dati. Na baka may significance, di po ba? Okay? And ako, I am just a humble servant of the Lord na, yes, thank you, Jesus. I am a child of God, alam ko po yan. Pero sa bagay pong ito, mga servants po tayo. Co-servants po tayo sa isa't isa. Lahat tayo, nagse-servant sa isa't isa. And this Bible, bubuksan natin sa Matthew 24, since nandun naman po yung ating tinatawag na main verse tungkol po dito. Obserbahan natin yung mga salita na ginamit po dito. Ano po? Para malaman natin. Ang Matthew 24 po ba, ito kasi ang Matthew 24, may napanood ako sa YouTube, Diyos ko, Matthew 24 daw para sa church. Tapos nagbigay siya ng mga example, hindi na ba ako magbabanggit? Ano siya? American preacher. Kalain niya. May edad na matanda na. So, he believes Matthew 24 daw para sa church. Naku po, pambihira naman po. Sa bagay, kung willing kasi tayong matuto, maski bata ka pa lang, masarap na natutunan mo. Masarap yun. Dahil hindi ka naman nagmamalaki na, uy, alam ko na. Huwag mo kong turuan. May mga ganun po eh. Actually, meron po dito sa lugar namin. Matagal na po siyang preacher since the 1970s. Ngayon, nasa 82, 83 siya. Pag sabi nila, pag may nagsasuggest lang, ganito po yan, ganito. Ay, hindi. Matagal ko nang yan. Ito ng paniniwala ko. Matagal ng paniniwala namin. Mahirap po yun. Kaya may nagsabi po sa akin, conclusion, pagdamatan na, sabi nila, pag matanda na, mahirap nang tumanggap ng katotohanan dahil yung prideful na eh. Pride na ang umiiral doon eh. Which I believe. Tindi nung matandang yun, maniwala kayo sa akin. Okay. Magbasa po tayo. Ito po sa English, no? Tingnan nyo nakalagay. Kung tayo po ay keen observer of the word, tingnan po natin to. Nasa Matthew 24, umpisa na po natin sa chapter 3.
Okay, kasi hindi ko alam kung saan tayo magbabasa. Sige, umpisa natin sa chapter 3. Okay, ang heading po nito dito sa Bible ko The Sign of the Times and the End of the Age. Ito po ay salin ng New King James Version, one of my favorite versions of the Bible. New King James Version. Kasi tingnan nyo, bakit po New King James Version paborito ko? King James Version, derived talaga naman alam natin, accurate ito when it comes to the original Hebrew and the original Greek, no? Pero aminin na po natin, pag ginagamit ko po ito to share the good news, maraming hindi nakakaunawa nung ginamit na English, because yung ginamit na English sa King James Version ay ito yung English nung 1611 pa. So nung 1982, sa kagandahan loob na rin ng Panginoong Jesus, nailabas po ang the New King James Version. Nandoon pa rin po yung touch ng King James Version. Tandaan po ninyo, ayaw ko maalis sa akin ang touch ng King James Version, pero gusto ko sa mas mababaw na salin. Okay? Ito nga pong New King James Version. One of my favorite versions. But of course, I do love the King James, ha. Sabi ko lang po, pag nag-preach ako, pag nag-share ako ng nahirapan sila. Pero sa akin naman po, sa tagal ko na rin hawak ng King James, alam na rin naman po natin sa biyaya ng Lord, na natututo pa tayo. Daily ano tayo. Okay, okay, Matthew 24, chapter 3, umpisan ko na. Now, now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming? Tingnan nyo. And the end of the age. Tingnan nyo po yung salita ng mga disciples ni Lord Jesus. What is the sign of your coming? Hindi ba? Ang nasa isip talaga ng mga Hudyo yung mga disciples ng Lord Jesus. Ang nasa utak at nasa kokote talaga niya, nasa isip nila, second coming. At saka yung end of the age. Hindi naman po rapture to eh. Hindi naman po rapture ang binabanggit dito. Yung rapture, nirebuild lang po kay Paul. Knowing Paul, hindi po kasama si Pablo sa original na 12 ni Jesus nung nandito ang Panginoon sa lupa. Subalit, ako'y naniniwala, 10 ng iba pang mga theologians, si Pablo ang pinakadakilang apostol. Okay? Siya ang pinakamagaling na spokesman when it comes to Christianity. Second only to Jesus, syempre. Walang katumbas ang Panginoong Jesucristo. Susunod si Pablo. Well spoken, magaling. Pinakamasipag, maraming nagawa. No? Sa kanya nireveal ang rapture. Kaya kung babasahin ninyo yung kanyang 1 Thessalonians, nandoon po yun. At nandoon din po yan, may hint din po yan sa 1 Corinthians kung makikita nyo, di ba? O rapture po yun sa 1 Corinthians, yun tungkol sa mga namatay. Tapos, di ba, para hindi tayo maging katulad ng iba na walang pag-asa. Tayo mga Kristiyano may hope. Ayun nandun sa Corinthians yun, 1 Corinthians chapter 15. Pero yung sa Thessalonians talagang mabigat, talagang rapture doon. Nasanay ka ng word na rapture. Aba, ito naman tayo eh. Alam nyo, sa Latin, rapturo yun. Di ba? Tapos, sa Greek naman, harpazo. Ibig sabihin, to caught up. Ibig sabihin ng rapturo at saka ng harpazo, to caught up. Kaya, kinuha dun sa word na rapturo, sinalin sa English, rapture. Pero ibig sabihin ng rapture, to caught up. Kaya nandun po ang rapture sa Bible. Yung idea ng rapture sa Bible. Do you believe in the Trinity? Wala ang salitang the Holy Trinity o Trinity sa Bible. Pero do you believe in it? Yes. Sapagkat nandito ang diwa ng Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. At naniniwala ka sa Bible? Yes. Pero wala kang mababasa sa Bible na word na Bible. Pati ba, talo kayo dyan. Kaya nga po ang rapture po ay para sa church lang po yon. Pero ang second coming po para sa mga Hudyo. Ang Matthew 24 ay para sa mga Hudyo. Hindi po sa atin yan. Okay? So kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na kayo. Tingnan nyo, may tawanan, may awitan. Minsan ako yung umaawit. Sabi, ako lahat dito. So minsan kakanta ako ng mga Christmas songs. Mag-react naman kayo. Nagustuhan naman ba yung mga awitin ko? Mga ganyan naman. Di naman yung parang wala lang na parang okay, di ba? Maging ka-good vibes na kayo.
gusto ni Jesus maging ka-good vibes tayo at lagi siyang mataas sa mga buhay natin.